Hello mga mamilash! Nandito na naman tayo kila nanay para gawin ang obligasyon ko sa kanila. Dati kapag nagpupunta ako dito, di mo na ako naliligo. Pero ngayon sa tindi ng init, talaga nakukuha ko ng maligo bago magpunta kila nanay. Nagdodoble na lang ako ng ligo bago matulog, naliligo rin ako. Pero syempre pinatutuyo ko muna ang buhok ko bago ako humiga. Ayan nga at nagsaing na agad ako sa kanila. Nakahugas na muna ako dyan ng mga baso at pinggan. Siguro napapansin nyo na nilalagyan ko ng suka ang sinasaing ko sa kanila para iwas panis. Pinadalan nga pala ng kaunting ulam sila nanay ng pamangking ko. Kaya ininit ko na lang din. Pero pinatakan ko rin ng suka yan. Baka kasi mapanis. Tanghalian lang naman nila iyan. Ipagluluto ko pa sila ng iba sa hapunan nila. Gulay ang gusto ng kapatid ko. Ayan na nga at umpisahan ko ng hiwain. Ganyan din ba ninyong tanggalan ng dagtaang sayote? Hihiwain ng kapraso sa unahan tapos ayang kakaskasin. Alam nyo ba na isang sayote lang sapat na sa kanila, may natitira pa? Lalo nga silang huminang kumain kasi nga kagagaling lang nila sa sakit. Bola-bola nga pala ang isasahog ko sa sayote. Gusto kasi nila yon yung ginagawa ko. Napapansin ko sa sarili ko na kapag gusto natin ang ginagawa natin, hindi tayo madaling mapagod. Kasi habang gumagawa ako dito kila nanay, napakabilis ng oras, hindi ko napapansin. Tapos noon, mamaya-maya lang uuwi na agad ako. Pero kapag hindi nila kaya, lalo't may sakit sila, bumabalik ako sa hapon. Papakainin ko na sila tapos sasabihin ko sa kanila matulog na sila mamaya-maya. Kung maaari lang ang lahat gawin ko para sa kanila para hindi na sila nahihirapan. Ayan na nga at nag-umpisa na ako mag-isa. Tiyak ng itlog na naman ang kanin o diba tama ako? Lalagyan ko nga pala ng lemon ang kanilang iinumin. Ganyan kasi yung lagi kong ginagawa kapag may ubo sila. Tapos ang gusto ng kapatid ko, lagyan ko pa ng iyelo ang inuminan niya. Siya lang ang meron niyan, si nanay ayaw. May ubo kasi si nanay kaya ayaw niya ng malamig. Samantala si ining gustong gusto ng malamig. Kaya bago ako umalis, ginagawa ko muna siya ng iyelo. Ayan na nga mga mamilas, matatapos na niluluto kong ulam nila. Inilagay ko na yung bola-bola na ipinirito ko at hiniwa. Nang makatapos na akong lahat gawin sa kusina, naglinis na ako. Siyempre, hindi ko pinababayaan ang kala na may talansik na mantika, kaya lagi kong pinupunasan. Nang matapos na ako sa kusina, mag-umpisa na ako maglinis sa loob. Maglalagay nga pala ako ng inumin kasi wala na sila sa loob. Kalahati lang yung kukunin ko kasi hindi ko kayang buhatin yung 1 galon. Bawal din kasi sa akin magbuhat ng sobrang bigat. Kaya kinalahati ko yung isa inumin nila at yung isa ay sa kusina. Mahirap talaga yung walang lalaki sa loob ng bahay. Kasi kahit na mabibigat na gawain, ako ay yung gumagawa. Pero okay lang, kaya naman. Ang importante, lahat nagagawa ko para sa kanila. Nang maisalin ko na yung tubig, dinala ko na sa kusina yung isa. Ayan at tinumpisahan ko na ang paglilinis ng kwarto. Iayos ko muna yung hinigaan nila tapos yung ihian itatapon ko. Sabi ng kapatid ko na ihi daw yung nanay ko sa lapag kaya ito pupunasan ko. Ayoko rin kasi may naaamoy na mapanghe sa kwarto nila. Ganun kasi yung nanay na iihi agad kapag may sakit siya. Sabi ko sa kanya magda-diaper siya sa gabi, ayaw naman. Ayan na nga at pinunasan ko na may sabon at sunrocks yung kwarto nila para bumango. Ayaw din kasi ng kapatid ko na may naaamoy siyang mapanghe. Kaya pinunasan kong mabuti ang sahig. Ang daming ang sabon at sunrocks na inilagay ko sa timba. Para sa kwarto lang yon, hindi ito sa sala, iniba ko ang tubig. Nilaban ko muna yung basahang mabuti, baka may maamoy si ining mapagalitan pa ako. Okay lang na pinanunood ako ng kapatid ko kasi naman hindi naman niya kaya yung mga trabaho dito sa bahay. Habang nabubuhay ngayon nanay ko at si ining ko, gusto ko silang paglingkurang mabuti. Kapag minsan napapagalitan ko si ining ko, humihingi agad ako ng sorry sa kanya. Kasi nalulungkot siya kapag kami magkagalit. Yung sinasabi ko naman kasi sa kanya para din sa kanya. Ayan na nga mga mamilas, nakalinis na akong lahat. Kanina sobrang gulo ng kusina, ngayon tingnan nyo maayos na. Kaya nagpaalam na ako sa kanila. Kung wala lang nga din akong obligasyon dito sa bahay namin, hindi ko sila iiwan. Sige na mga mamilas, papaalam na ako, uuwi na ako. Bye, God bless.